Good morning po, Brother Lev. Pastor Wilma. Sige po, tayo ay pasimula sa ating gawain. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Pero bago po tayo mag-umpisa, pakishare niyo po yung live video natin para maabot tayo ng iba pa nating kapatid. Pakishare niyo po sa inyong wall at sa group natin, pakishare niyo po. Kagaya po na sinabi, tayo po ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Morning, Sister Jasmine. Ito po isang programa ng Dorothy Church Pandi. Tuwing umaga, alas 5, na naglalayo na pag-aralan salita ng Diyos. Ang motibo natin ay mabasa ang buong salita ng Diyos. Kaya yung buong chapter ay binabasa natin at matulungan tayo na magawa kung ano ang kalooban niya para sa atin. At hindi na ito mawalay sa ating mga buhay. Bago po tayo mag-umpisa, pakishare po ito. Bago po tayo mag-umpisa muli, awit tayo sa Panginoon. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never go to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Good morning, Sister Jessica Fernandez. Tayo po ay manalangin. Ama ng makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Nakilang Diyos, sa iyo po ang lahat ng karangalan. Sa umaga pong ito, lalapit po kami sa inyo upang matuto ng inyong mga salita. Hinihingi po namin ang inyong pagsama. Hinihingi po namin ang inyong gabay o banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami sa araw na ito at sa mga araw pang darating. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga makikinig ay mabuksan ang puso't isipan
sa inyong mga salita at mapakinabangan ito. Purihin po kayo, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, praise the Lord. Tayo po ay magbabasa. Mahaba-haba po ito, kaya medyo antabayanan ninyong mabuti. Chapter 15 po ng Gawa. Buksan po natin. Mga kapatid, paalala, mamayang alas 6 ng hapon ay meron tayong gawain dito sa ating iglesia, non-stop worship. Mag-imbita po tayo. Sama po natin yung ating pamilya, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan. Meron po tayo pwede isama. Gawin natin. Hindi po, Gawa, chapter 15, mula 1 hanggang 41. Mahaba-haba po ito. Kaya pagtsagaan po nating mabasa at makuha natin kung ano ang konteksto ang pinag-aaralan sa kanyang mga salita. Sabi dito, may ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid. Maliban na kayo tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. Good morning, Brother Aaron. Antabayanan mo matapos ating gawain. Kaya isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, iniulat nila ang pagbabagong loob ng mga Hentil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Nang sila makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda. At iniulat nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Pariseo ay tumayo at nagsabi kailangan sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Nagtipon ng mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoong, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatuto sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi na kayang dalhin? Good morning, Sister Imelda Hermar. Good morning po sa inyo. Verse 11, tuloy po tayo. Ngunit, naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na tulad naman nila. Tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sina Bernabe at Pablo na isinasalaysay ang mga tanda at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa gitna ng mga Hentil. Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Pinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang Hentil.
upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At dito'y sumang-ayon ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat, pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo. Upang hanapin ng lalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. 19. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hentil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Sapagkat mula sa mga unang salinlahi ni Moses ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga. 22. Nang magkagayoy minabuti ng mga apostol at ng matatanda pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia. Nakasama nila Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid at isinulat sa pamamagitan ng kamay nila. Ang mga apostol at ang matatanda ang mga kapatid sa mga kapatid na nasa mga hentil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Yamang aming nabalita na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo na ginugulo ang inyong mga isip gayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin. 25. Ay may pagkakaisa namin pinasya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo, nakasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo, na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na nagsasabi sa inyo ng gayon ding mga bagay sa pamamagitan ng mga salita ng bibig, sapagkat binabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpapasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti at sa mga pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam. 30. Kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antioquia. Nang matipon na nila ang mga kapulungan, ay kanilang ibinigay ang sulat. Na ito'y kanilang mabasa, sila'y nagala sa pangaral. Sina Judas at Silas ng mga propeta rin naman ay nagsasalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Pagkatapos na sila'y manatili roon ng ilang panahon, sila'y payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili roon. Ngunit nanatili si Pablo at Bernabe sa Antioquia at itinuturo at pinangangaral ang mga salita ng Panginoon. Nakasama rin ang marami pang iba. Good morning, Pastora Lourdes. Makaraan ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na kanilang kasama si Juan na tinatawag na Marcos. Ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng mainitang pagtatalo anupat sila'y naghiwalay. At sinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus. Ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis na ipinagtatagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon.
Siya ay dumaan sa Syria at Cilicia at pinalakas ang mga iglesia. Praise the Lord. Good morning po. Alam niyo po, itong chapter na ito ay nasa kalagitnaan na po ng panahon nang ang mga apostol ay nangangaral. Good morning, Sister Michelle. Nasa kalagitnaan na ng pangangaral ng salita ng Diyos. Siguro mahabang panahon na rin ang lumipas nito. Nasa 40 years pataas nung simulang si Jesus Christ ay umakyat sa langit. Ito yung mga panahon na na-establish na yung mga iniaral ng Panginoong Hesus. Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hentil. At ito na po yung mga pagkakataon na may mga Hentil na rin na napapangaralan ng Ebanghelyo ng Panginoon, na kung saan lumalaganap na ang salita ng Diyos. Nung si Pablo at si Bernabe ay nagpunta muli sa Jerusalem, inihimok nila na yung mga kapatiran ng mga Hentil ay tanggapin. Pero siyempre, dahil merong mga kagawian ng mga Israelita, ang gusto nila ay ipatong sa mga Hentil o ipasa sa mga Hentil yung kanilang mga bagay na nakagawian. Hindi bagay na mali, no? Pagamat hindi naman ipinagagawa sa ngayon, ipinipilit sa atin, ito'y hindi masamang gawin kung gustong gawin. Ito yung mga tinatawag na ceremonial laws, no? Pero yun ay may koneksyon sa pagbabago na ng mga pagtuturo ng Panginoon sa mga panahon ngayon. Tandaan po natin, ang gustong gawin ng mga Israelita sa mga bagong mananampalatayang Hentil ay ipasunod yung gawin nila. Ano yun? Pagtutuli at pagsunod sa law of Moses. No? Kasi sila yung mga Israelita. Simula pa noong umpisa, talagang sinusunod na nila ang kautusan. Pag sinabing kautusan, Biblia po yon, Old Testament. Pag sinabing kautusan, ito po yung mga sinulat ni Moises, kasama ang Pentateuch at ang mga sulat ng mga propeta. Pero nangunguna doon yung mga isinulat ni Moises. Dahil doon sa sulat ni Moises, doon nagpasimula ang basihan ng mga batas. Hindi lamang religiously, kundi politically, civil, moral, ceremonial ay kasama. No? Kaya yung pagtuturo nila, gusto nilang mapasa yon, pati yung kanilang kaugalian. Pero nagtalo-talo sila at pinaliwanag ng iba, sila Santiago at ang iba pang mga naunawaan kung ano yung dapat gawin, nagsulat sila. Sabi nila, wag na nating bigyan ng kabigatan yung mga panibagong mananampalataya, yung mga Hentil. Kasi sila'y mayroong sariling gawi o kaugalian. At ang ibibili na lang natin na wag isama at kanilang i-observe talaga ay yung sinabi na lumayo sa mga inihain sa Diyos-Diyosan, sa Diyos-Diyosan mismo, sa pakikiapid, sa mga binibigti, at sa dugo ng mga binigti, ng mga hayop. No? Yung binigti kasi, kaya ayaw ipakain, hindi nakalabas ang dugo. At yun namang hindi binigti na lumabas ang dugo,
yung dugo mismo na lumabas ay hindi ipinakakain. Ayaw ng mga sinauna nating ninuno, mga Israelita, ayaw nilang ipasa yon. Yun ang gusto nilang ipasa at yun ang gusto nilang i-observe. Pero yung ibang law na sinasabi ay hindi nila ibinawal kung gustong gawin ng mga hintil kasi gawin na nga nila. Tandaan natin, ang kaibahan ng mga Israelita at mga hintil ay napakalaki. Sa pagkain, sa seremonya ng pagsamba, sa mga paglilinis, marami pong kaibahan. At hindi yan ginagawa ng mga hintil. Okay, kaya ang sabi ng mga council ng mga Jerusalem Council, ang mga Israelita, ang Kristiyano noon, ay huwag na natin silang pabigatan. Ganun. Ibigay na lang natin sa kanila yung mga mas nararapat na hindi nila ginagawa. Kasi yung mga hintil, una, marami silang kinakain na hayop na para sa mga Israelita ay marumi. Okay? At marami silang ceremony sa buhay. Kapag sila'y nakahipo ng mga patay, may mga seremonya sila ng paglilinis. No? Kaya nagpaliwanagan sila, matinding paliwanagan. Pero dumating din sila sa huli na ipasa na lang yung sulat na yon na nagsasabi na huwag kumain ng dugo, lumayo sa pakikiapid, sa binigti at sa Diyos-Diyosan. Kasi doon sa mga pinasang utos na yon, nakapaloob yung mas malawak pang mga bagay. No? At mahalalaman naman natin, makikita natin na ang binago lang naman talaga ng Panginoong Hesus sa uri ng utos noon at ngayon ay yung isang bahagi ng batas. Kasi pag sinabing kautusan, malawak po yan. Nasasako po yan ng tatlong bahagi. Una ay yung tinatawag na moral law. Pangalawa ay yung tinatawag na civil law. At yung pangatlo ay yung tinatawag ng ceremonial law. Okay? Isa-isay natin ng konti para may maintindihan ang bawat isa. Pag tinawag ng moral law, ito yung mga bagay patungkol sa pagkatao para hindi maging mababa ang isang uri ng isang tao sa tingin ng kanyang kapwa. Kailangan niya sundin yung mga moral laws. Ito'y patungkol sa pansarili ng tao. No? Kung paano siya magsasalita, bawal yung mga ganito, hindi mabuting pananalita, yung pagkilos, yung pananamit, yan, kasama yan sa moral, yung klase ng pag-iisip, yan ang mga kasama sa mga moral. Example lang po yun, marami pa yan. Pangalawang bahagi ay yung tinatawag na civil law. Dito naman pumapasok, mga kapatid, yung mga political laws o yung mga barangay, bayan, gobyerno, nasyonal. Yan yung mga political laws na yan. Binubuo yan at isinalig sa kautusan ng Panginoon, ibinase sa fundamental laws, which is the Ten Commandments of Moses, yung mga civil laws na yon. Maging yung moral law ay ibinase din doon. At yung mga bagay na yon, yung moral law and civil law ay hindi po yan na bago. Ang kasama sa civil law ay ganito. Yung halimbawa nandaya ka ng kapwa, nanakit ka ng kapwa, may katapat na batas yun. Mabibigat, pumatay ka,
yung mga ganun, nagnakaw. Kasama po yung hinuhusgahan sa pamagitan ng civil law. Okay, mapansin natin yung civil law at yung moral law, hindi po talaga yan nagbago magpahanggang ngayon. Kung paanong nung araw, bawal magnakaw, magpahanggang ngayon, hindi po yun nabago, bawal pa rin magnakaw. Hindi po yun yung mga batas na binago ng Panginoon. No? Sabi ni Lord, ako'y pumarito, hindi upang baguhin ang kautusan, kundi para tukdin ito. Ang tinutukoy niya yung moral law and civil law na huwag niyang baguhin at kailangan niyang tuparin. Kaya hindi yun nagbabago sa paningin ng Diyos. At maging dapat sa paningin ng tao, huwag magbago yun. Yung civil law and yung moral law. Patungkol sa karakter ng tao, moral ng isang tao, at sa mga utusan para sa mga pagkakasala sa batas. Hindi po yan binabago. Kung paanong nung araw, bawal yun, magpahanggang ngayon, bawal po yun. Okay, ano yung binago ng Panginoong Hesus na ipinapasa naman sa atin yung dapat na ginagawa natin na mga hintil, wag nang gawin sa ngayon. Okay? Ano yung good morning, Pastor Elion Loste. Ang moral law po, nasa ano na tayo? Nasa ceremonial law. Ang ceremonial law na tinutukoy ay patungkol po ito sa mga paghandog, sa paglilinis yan ng physical na katawan ng isang tao upang maging malinis din naman sa harap ng Panginoon. Okay? Una, yung pumapasok na pagkain. Okay? Yan ay ceremonial law. Pinagbawal nung araw na huwag kakain ng mga marumi sa kanila paningin. Kagaya ng mga baboy, mga isdang walang kaliskis, mga crustaceans na gumagapang sa ilalim ng dagat, mga seafoods, bawal kainin yan. Yan po yung mga biyakang paa, yung mga ibon na kumakain ng laman. Yan ang mga bawal. Yung mga ibon na kumakain ng butil, ipinapakain po yan ng Diyos at tinitingnan na malinis. At maraming patakaran, maging ang baboy ay hindi kasama sa malinis na pagkain, kaya ito'y hindi pinakakain. Yan po ay ceremonial laws kasama sa mga ceremonial laws. Pangalawa, sa ceremonial law, hindi una yung sa mga pumapasok sa loob ng katawan yung kinakain. Pangalawa ay yung panlabas na katawan, yung paglilinis. Bawal silang makipag-usap sa hentil, bawal silang humawak sa bangkay ng hayop na namatay, bawal silang madikit sa babae na kaarawan niya, o yung menstrual period ng babae, bawal matabi, bawal madikit. Okay? Ano pa ba yung mga tungkol sa mga panlabas? Yung pag kami namatay, bawal mahipo. Yan. Mga ganyan ang tinutukoy nila na ceremonial law. Bawal po yan. Ito'y ceremonial laws. Ito'y sa kanila ibinawal, pero sa ngayon, hindi na yun umiiral sa atin. Yan yung binago ng Panginoong Hesus. No? At pangalawa ay yung patungkol sa paghahandog para sa kasalanan. Ceremonial law po yun. Kasi noon, bago ka mapatawad sa iyong kasalanan, dadaos ng seremonya. Tuturing kang marumi. Pag nakakain ka ng bawal na pagkain, madumi ka. Pag nadikit ka sa madumi, magiging marumi ka din. Okay? At para yung mga kasalanan na yon ay mawala
at nakakomit ka kunyari sa moral law and civil law, nagiging marumi ka. Para malinis yun, ang ginawa ng mga Israelita noon, ginagawa, naghahandog sila ng isang alay na hayop o butil o ani para ihandog sa Panginoon. At iyon ay ibibigay sa punong saserdote para ialay para sa pantubos ng personal mong kasalanan. At bukod pa doon, meron pa silang pang 1 taong buong kasalanan na ginagawa para malinis ang buong Israel at ituring na malinis ng Diyos. Yan po ang binago kasi nung bumaba ang Panginoong Jesus, siya na yung naging ultimate sacrifice. Nasakop na niya ang lahat, yung mga ginagamit noon ng mga hayop, alternatibong hayop para sa kasalanan. Pinalitan po ng Panginoon yun. Bagamat siya hindi hayop, itinuring niya yung sarili niya na mababa para makuha yung kalagayan ng isang handog. Hindi siya nagkasala. Ang mga inihandog po nun, tandaan natin, walang blemish o walang mga sakit. Kagaya ng Panginoong Jesus na the perfect example of purity. Sinless. Si Jesus Christ ay walang kasalanan. Pangalawa, yung kasalanan nung nagkasala, inililipat dun sa kanyang inihandog na hayop. At sa pangkabuuan pa, pinapanalangin nila yung buong kasalanan ng Israel at ipinapatong sa 2 hayop noon. Okay? Para mapasa doon. Ngayon, si Jesus Christ, ganun ang ginawa. Inako niya yung kasalanan ng sangsinukob ng buong sanlibutan. Dinala niyang mag-isa hanggang sa ipako niya at itigis ang dugo niya sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang ceremonial law, tinapos ni Lord na mag-isa. Kaya yung mga paraan noon na seremonya, hindi na yun pinagagawa sa ngayon. Yan ang pinagtatalunan. Pero yung civil law and yung moral law, hindi po yun ang bago. Kailangan wag mapaghalo-halo ng mga tao ngayon yung mga bagay na yan. Kaya nga may mga ipinatutupad ngayon, yung iba na ayaw sundin. Dahil sabi na sa Old Testament daw yon at wala na dapat daw yun at binago na. Tandaan po natin, ceremonial lang po ang ipinagagawa. Kasama sa gustong baguhin ng mga makabagong Kristiyano ngayon ay yung mga kagaya ng paghahandog. Alay na handog, hindi alay para sa kasalanan. Alay na handog. No, sabi kasi ni Lord sa kanyang mga salita, huwag kang pupunta sa tahanan ng Diyos na wala kang dalang handog. Okay? Ang pinupunto ng Panginoon doon, no, yung alay na hindi para sa kasalanan, kundi taos-pusong alay mula sa iyong sarili. Okay? Kaya dito pumapasok yung mga tinatawag nating offerings at tithes and offering, dyan pumapasok yan. Ang tithes and offering, mga kapatid, hindi po yan kasama sa ceremonial law. Kasi ito'y personal mong handog at ito'y kasama sa moral law. Hindi po ito civil law na pag hindi ka nagbigay ay parurusahan ka. Ito'y moral. Ito'y pumapasok doon sa personal mong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kapag tinanggal natin yung mga ganon, wala na nga tayong bahagi na maipapakita sa Diyos na kaya nating maihandog sa Kanya.
Kung pati yung mga bagay na kagaya ng hinihingi ng Panginoon, tulad ng pagkakaloob sa iglesia, ikapo at mga offering, wala na talaga tayong part na para sa ating moral. Pati yung ating karakter, tatablahin natin yung dapat na ipagpapakita natin sa Panginoon ng ating way, how to love God, isa lang yun. Mababago dahil mismo yung paghahandog sa Kanya ay tatanggalin natin. Kaya hindi po yun ang tinanggal. Ang tinanggal na paghahandog ay yung handog para sa kasalanan. Yun lang po ang pinaalis. At yung iba pang ceremonial na pumapatungkol sa pagdumi ng pagkatao, tungkol sa pagkain at sa paghipo sa mga bagay-bagay. Pero yung moral, yung civil law, hindi po yan pinababago ng Panginoon. At yan ay patuloy niyang ipinapatupad sa ngayon. Ang ibinawal sa mga hintil ay mababasa natin sa verse 20 at sa verse 29. Ano yun? Sabi doon sa verse 20, sa halip ay sumulat tayo, sabi gano'n, ito yung napagkasunduan sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Ito yung mga ginagawa ng mga hintil noong araw na hindi ginagawa ng mga Israelita. Ito'y kaugalian nila. Ito yung mga kaugalian ng mga hintil na gustong baguhin ng mga nasa council ng mga Israelitang leaders noong araw. Ano yun? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi napakalawak ng nasasakop noon. Pag sinabing pagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng uri ng lalagpas para sa pagsamba sa Panginoon ay considered Diyos-Diyosan. All that supersedes the worship of the true living God is idolatry. Ano man po yung lumagpas, hindi na kailangan magkaroon ka pa ng imahen o ng isang estatwa para masabi ikay mananamba ng Diyos-Diyosan. Yun po ay direktang good morning Brother Dave, good morning Brother Jefferson, Makalintal. Yung pong mga ano na yon, no, yung iniutos ng Panginoon patungkol sa paghahandog sa Diyos-Diyosan, malawak na bagay po yun. Unang direkta na pagsamba sa Diyos-Diyosan ay yung magkaroon ka ng imahen na ginawa ng kamay ng tao na nakuha mo mula sa lupa, sa ilalim ng lupa o maging sa langit. Yung mga bumabagsak ng mga comet, ginagawa yan ng araw ng mga bato, inuukit at para maging Diyos-Diyosan. Hindi po yan ang gusto ng Diyos, kaya pinaalis niya yung mga yan. Kagaya nila Astarte, nila Baal, Beelzebub, marami po yan ng mga Diyos-Diyosan ng araw. Sila Artemis, marami po. Na simbolo ng naglagay ka sa iyong harapan ng isang panibagong Diyos bukod sa Diyos na hindi nakikita. Sabi ng John 4:23 to 24, ang Diyos ay Espiritu, kailangan sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya yung tangible images ay idolatry po yun. Ngayon, ano pa yung ibang idols na tinutukoy? Lahat ng bagay na iniutos ng Diyos na hindi mo ginagawa at inilalagpas mo yung iyong sarili sa pagsunod sa mga bagay na yun, ay nagiging Diyos-Diyosan sa iyo yung mga bagay na yun. Halimbawa, ang pagsamba at ang salapi, sino ba ang iyong uunahin? Ang pagsamba sa Diyos o ang pagsamba sa salapi?
Ang salapi ay pwedeng maging Diyos-Diyosan kapag ito'y humigit sa pagsamba sa Diyos. Ang salapi ay kapaki-pakinabang, pero ito ang nagiging ugat ng lahat ng kasalanan. Okay? Meron akong narinig at nabasa. Sabi, hindi si Satanas ang ugat ng kasalanan. Bagamat siya ay isa sa mga pinagmumulan talaga ng kasalanan dahil siya ay nanunukso, gumagawa ng mga bagay na para ikaw ay maimpluwensyahan. Pero sabi ng isang pastor, si Miles Monroe, sabi niya, huwag lang si Satanas ang ituring ninyo na pinagmumulan ng kasalanan. Dahil hindi lahat ng bagay puro kay Satanas nagmula. Dahil ang salapi ay niloob ng Diyos na gamitin ng tao. Kaya yung salapi ay nagiging isang tool o ugat para ang isang tao ay magkaroon ng Diyos-Diyosan. Okay? Hindi na kinakailangan na manghimasok pa si Satanas kung tutuusin para ikaw ay magkamali sa pagsamba regarding money. Kasi umiiral dito yung iyong personal na pananaw na hindi na kailangang udyukan ka pa. Pero ginagamit din niya ng dyablo sa pag-udyok niya. Pero kahit hindi ka udyukan ng kaaway, pwede ka magkasala because of your free will. No? Meron kang sariling will o gusto na gawin. No? Yung mga bagay na yon, hindi na natin kailangang i-associate pa. Pero bagamat ginagamit yun ng dyablo, kahit hindi yun gamitin, pwedeng maging Diyos-Diyosan sa iyo yan kapag ka ikaw ang nag-handle dyan ng hindi mabuti. At pagka nalagpasan yan, ang pagsamba sa Diyos. Kaya kailangan yung mga panahon na hinihingi ng Panginoon, lalo na sa pagsamba, pananalangin, yung devotion mo, huwag malagpasan ng pera. Huwag mangyaring masabi ng tao, meron pa akong lakad. Meron akong pakikipagtagpo. Kasi may usapan kami, kailangan kong gawin yun para kumita ako. Para mabaliwala yung mga bagay na para sa Diyos. Good morning, Brother Rain. Yun po yung mga tinutukoy na yun, no? Diyos-Diyosan. Ano pa, yung pakikiapid. Okay? Kasama dyan yung moral and civil law. Kasi sa pakikiapid, di naman lahat napaparusahan sa batas. Sa panahon po ngayon, napakarami ng pumapasok sa kalagayan na yan sa pakikiapid. Ano po yung karaniwan ngayon? Nagsasama na ngayon ang napakaraming tao, babae o lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae, sa maling paraan ng walang basbas ng kasal. Alam naman natin na yung lalaki sa lalaki hindi pwede ikasal. Yung babae sa babae hindi pwede ikasal. Ang tanging pwede lang ikasal ay yung babae sa lalaki. Ang problema, ayaw pa nila ngayon magpakasal. Yung lalaki sa lalaki, sila pa ngayon yung mga gustong makasal. Sa ngayon, no, baliktad na talaga ang mundo. Yung parehong lalaki, pinipilit yung mga kayang magkasal na ikasal sila. O anumang religion yan. Pinipilit nila ikasal sila. Tapos yung tunay na dapat ikasal, yung babae at yung lalaki, sila ngayon yung nagli-live-in, ayaw magpakasal. Kasalanan po yun. Ang ginagamit nilang reason dito ay si Mary naman daw at si Joseph ay hindi kasal. Hindi po yung totoo. Malabo po yun. Si Mary at si Joseph ay kasal. Okay, mahabang storya na po yun, pero sa susunod, pag naabutan natin yun dito, sa Biblia, pag-aaralan natin yun. Pero wag nilang gamitin yung kalagayan ng Joseph and Mary na sila nagsama ng hindi kasal. Na mali po yung pagkaintindi. Sa ngayon, yun ang mga mali na dapat itama.
Pinipilit ang mga tao na magsama kahit hindi kalooban ng Panginoon. Yan ay pumapasok sa pakikiapid, yung pag-aasawa, yung pakikipagtalik sa hindi mo asawa, yung pakikipagtalik sa hindi mo pa napapangasawa, at yung pakikipagtalik sa mga kauri mo, ay puro pumapasok po yun sa pakikiapid. Okay? At sa binigti, ito naman po yung nasasakop na tungkol sa mga bagay na pagpaparumi ng katawan talaga. Ito lang yung bukod tanging ibinawal. Pwede ka nang kumain ngayon ng salagubang. Pwede ka nang kumain ngayon ng hipon. Noon sa Israelita, bawal kainin yon. Pero kung gusto mong kainin, hindi yan masama. Kung ayaw mo din naman kainin, hindi rin naman masama. Kaya yan hindi ganong ibinawal ngayon yon. Ang ibinawal lang talaga yung binigti at yung dugo. Okay, tandaan po ninyo, yung binigti, yung hindi nakalabas ang dugo at yung mismong dugo. Yan ang mga ibinawal. Huwag na nating hingin ito. Ang ginagawa ng tao ngayon, hinihingi pa natin to para magawa natin. Pinangatwiranan yung pagkain ng dugo. Yan na nga lang ang ibinawal, yung pagkain ng dugo at yung binigti. Nakikipangatwiran pa tayo. Gusto pa nating pangatwiranan. At sabihin na, hindi naman marumi yun. Hindi, ang lumalabas lang naman sa bibig ang nagpaparumi, hindi yung pumapasok. Huwag na po ganun. Kasi ito diretsong utos at magpaparumi talaga sa iyo. Tingnan ninyo kung bakit maraming tao ang hindi mabuti ang buhay. Dahil lang yan minsan sa pagkain ng binigti at ng mga dugo. Verse 29, basahin natin. Sabi dito, na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Ito yung lundo dito. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam. Kaya yung mga taong ayaw umiwas sa dugo, tingnan nyo, talagang may mga bagay na nagugulat sila bakit hindi mabuti yung kanilang buhay. Hindi nila alam. Dahil lang doon sa isang bagay na ginagawa nila na yun, doon sila napapasama. No, hindi na pagbibintangan yon. Kasi inaakala natin, simple lang naman yun, kumain lang naman ako ng dugo, ba't ako na-aksidente? Yung mga ganon. Pero ang totoo, mayroon kang paglabag na ginawa, na ipinasang batas sa atin mula sa Diyos. Kaya dapat mga kapatid, maging matalino tayo. Huwag nang dahil lang sa ganung bagay, magkasala pa tayo. Yung binigti, yung balot, yung mga pinikpikan, alam niyo yung pinikpikan, yung mga pinagpagkain sa Baguio, yung mga manok na pinapalo para mamuo yung dugo sa katawan at huwag lumabas. Pinaiitim yung manok sa palo para hindi masayang yung dugo. Ganun ang gusto nilang magyari. Yung manok huwag masayang. Yung balahibo lang ang aalisin. Actually, sa panahon ngayon, hanggat maaari, kung yung balahibo pwedeng kainin, baka kinain na. Baka pati buto, kung pwedeng kainin, baka kinakain na ngayon. No? Meron akong napanood sa YouTube. Hindi ko alam kung totoo ito. Yung gawaan ng hotdog sa ibang bansa ay talagang isinasama na yung mga maliliit na manok, yung mga baka, kasama na yung mga balahibo nila, ginigiling, at paglabas, nagiging hotdog. May possibility, hindi natin alam kung may katotohanan, pero may posibilidad. Di po ba? Ang gusto ng tao lahat ngayon ay ma-utilize, magamit. Pero may pinaiiwas pa rin po ang Diyos sa mga bagay niya. Pwede kang kumain ng ipis kung gusto mo, pero huwag kang kakain ng dugo. Huwag kang kakain ng binigti at yun ang maging dahilan ng iyong pag-aasala. Okay? Pwede kang kumain ng maraming kinakain ngayon sa Thailand. Lahat kinakain ipis,
salagubang, uod, gagamba, lahat po yan, kinakain na nila. Pero kung gusto mong kainin yun, hindi ka magkakasala sa bagay na yun. Pero pag kinain mo yung dugo, yun ang mga bagay na pagkakasala po tayo talaga. Okay mga kapatid, so much for everything. Nakita naman natin, pinasa po sa atin ng mga sinauna nating ama sa pananampalataya yung mga bagay na ito para maintindihan natin. Huwag po tayong padaya. Tiisin na lang natin yung mga bagay na ibinili sa atin. We can enjoy our lives without eating blood. No, mga kapatid, pwede mo na isakripisyo yung bagay na yun. Hindi yun makakabawas sa iyong pagkalalaki, sa iyong pagkababae, at sa iyong pagkatao kung iiwas mong sarili mo sa mga bagay na yun. Hindi yan makakasama, kundi makakabuti pa sa bawat isa sa atin. Sige po mga kapatid, kagaya ng pag-aralan natin, repasuhin natin. Okay? Tayo ay mga hintil, binigyan tayo ng pagkakataon na maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. At dahil sa pagiging isang pamilya natin, kasama ng unang pamilya ng Panginoon ng mga Israelita, may mga ipinasunod ang Diyos at ang mga kautusan ng araw ng ating mga sinaunang ama sa pananampalataya na ipinasa sa atin. Marapat nating sundin dahil ito'y sinamahan ng Panginoon para magawa ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Inuulit ko. Mamayang hapon po, 6:00 ang umpisa, meron po tayong non-stop worship. Mag-aawitan po tayo dito, magkakasiyahan po tayo dito ng paraan ng pagkakasayahan ng Panginoon. Ang pagsamba, nakasama siya at ang presensya niya na nasa kalagitnaan natin. Maraming po salamat. Mag-imbita po kayo. Yung mga dapat inyong isama po ninyo kung matuto po tayong sumamba ng tunay at totoo sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama po rin ngayon, dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Sa araw-araw na inyong ginagawa, Panginoon, ay napapaalalahanan kami. Dalahin ko po, Panginoon, yung walang interest sa mga bagay na ganito, kagaya ng pakikinig sa iyong salita, pagbabasa ng iyong salita. Tulungan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak ay mabago ang klase ng isip. Huwag magkaroon ng pagmamadali sa kanilang pagpapahalaga sa pagsamba sa iyo at sa salapi. Nawa, Panginoon, mas maipakita namin ang aming tunay na debosyon sa iyo, ang pagsamba namin sa iyo, Panginoon. At huwag mapalitan ito ng pag-agaw sa aming puso at sa aming isip ng mga maling aral na iniaaral ng demonyo. Dalahin po namin, huwag itong maka-impluensya sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo. Po aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa.